Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Tiningnan ng mga cultivator ang swordsman na nakasuot ng asul ng may pag-iingat, na nagtatanong, "Sino ka?" Sa halip na sagutin ang kanilang tanong, sumagot si Yan Shangrong, "Lahat ba kayo ay mga bandido mula sa Qingyang Mountain?" Ang terminong bandido ay medyo nakainsulto sa kanila. "Sinusubukan lang naming kumita ng ikabubuhay, hindi madaling magpatakbo ng tavern. Sana ay huwag kayong magpahirap sa amin." Kinuha ni Yan Shangrong ang kanyang tasa at ininom ito sa isang lagok. "Kung gayon, simple lang. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit kayo mismo ang dapat mag-asikaso nito. Ayaw madumihan ang aking espada ng dugo ng mga mababang antas na cultivator." Nang marinig ito, nagulat ang lahat at agad na umatras. "Sino ka talaga?" Umupo ang swordsman na nakasuot ng asul, ang kanyang tasa ay nagpapakita ng isang mahinang ngiti. "Ako si Yan Shangrong, ang Sword Demon." Lubhang nagulat ang pinuno ng mga tinatawag na bandido nang marinig ang pangalang ito. Instinctively siyang tumalikod at sinubukang tumakbo, iniisip na mas mabuting tumakas muna at patunayan ang katotohanan mamaya. Gayunpaman, bago siya makalayo, biglang lumabas ang isang barrage ng mga nakatagong sandata, na halos ginawang pincushion ang mga mababang antas na cultivator na ito. Bahagyang umiling si Yan Shangrong, nakakunot ang noo. "Junior brother, talagang sinira mo ang mood ko sa pag-inom. Ayaw ko talaga sa amoy ng dugo." Pumasok siya sa pribadong silid na may ngiti, isang mahiwagang dibdib na lumulutang sa tabi niya. Paumanhin sa paggambala sa mood ni senior brother sa pag-inom. "Aanyayahan kita sa isang piging sa ibang araw para makabawi sa iyo." "Kung may ganitong intensyon ng junior brother, hayaan na," sagot ni Yan Shangrong. Sayang ang mga bandido, ipinangako kung hayaan silang ayusin ito sa kanilang sarili, ngunit hindi iyon nangyari. "Kasalanan ko, hindi ako dapat nakialam. Bakit mag-aabala ang isang taong kasing kilala ng senior brother sa mga mababang antas na bandido?" Tanong ni siya. Sumagot si Yan Shangrong ng may mahinang ngiti. Ang maliit na junior sister ay dalisay at inosente, ang kanyang mga usapin ay mga usapin ko. Tumigil siya sandali. Talagang mahal na mahal ni second senior brother ang maliit na junior sister. Nilinaw ni Yan Shangrong, hindi ito tungkol sa pagmamahal. "Noong umalis kami ng panganay na senior brother sa Evil Sky Pavilion, hindi pa sumasali ang maliit na junior sister. Mas lalo akong nagtataka, tila interesado siya. Ilang beses ko nang nakilala ang maliit na junior sister, naniniwala akong katulad niya ako, tapat sa pakikitungo sa mga tao." Nawala ng imik siya sandali. "Second senior brother, dumiretso na tayo sa punto." Ikinaway niya ang kanyang kamay at lumapag ang mahiwagang dibdib sa mesa. "Ito ang dibdib ni Master, mabubuksan lamang ito gamit ang ating mga sandata bilang mga susi." Tumingin si Yan Shangrong sa dibdib at tumawa, talagang may sense of humor si Master. "Binibigyan kami ng kanyang mga senior at junior na disipulo ng gagawin kahit na siya ay nasa bundok. Marahil gusto ni Master na gamitin ang pagkakataong ito upang subukan tayo. Seventh junior brother, naiintindihan mo ng mabuti ang kalikasan ng tao, hindi mo rin ba alam kung ano ang iniisip ng Master?" Nag-aatubiling tumanggaw siya, "Kung noon, may tiwala akong hulaan, ngunit kamakailan ay hindi ako gaanong nakakasiguro." Gumagawa si Master ng hindi inaasahan. Una, pinatay ang ikalawang headmaster ng Demon Slaying Sect na si Hua Wenshan, pagkatapos ay nahuli ang pinuno ng Black Cavalry na si Pan Zong. Bukod dito, nagdala siya ng mga makapangyarihang kaalyado tulad ng mga High Monk mula sa Buddhism at kumuha ng mga disipulo mula sa Clarity Sect at Heaven Sword Sect, sina Pan Zong at Zhou Jifeng ayon sa pagkakabanggit. Kahit si Hua Wudel ng Cloud Sect ay nawala matapos pumunta sa bundok. Matapos makinig, binigyan ni Yan Shangrong siya ng makahulugang tingin. "Tila kulang ka nga ng tiwala, seventh junior brother." Lumalim ang mga mata ni siya habang nakatingin sila sa direksyon ng Evil Sky Pavilion. Ang impormasyon na ito ay nagmula sa Darknet, ngunit maraming mga contradiction. Halimbawa, ang suporta mula sa mga Buddhist monk ay hindi kapanipaniwala. Ang insidente sa templo ay totoo,
At marahil ang monghe na ito ay ang master mismo. Marunong siya sa maraming sining. Kung nakahanap siya ng bagong paraan na nagsasama ng pinakamahusay mula sa lahat, hindi ito imposible. Second senior brother, nasa iyo ang desisyon kung bubuksan ang dibdib o hindi. Dahil nauubos na ang oras ni Master, kung nakahanap siya ng bagong paraan, mas gusto kong maghintay at tingnan. Tahimik si Yan Shangrong sandali bago siya dahan-daang nagsalita, ayaw kong mag-isip ng masyado. Bagaman minsan ay hindi ako sumasang-ayon sa iyo, marahil ay tama ka sa bagay na ito. Sa pagsasabi nito, ang mahabang espada na may mahinang pulang kulay ay dahan-daang lumipad mula sa likuran niya at ipinasok sa slot ng mahiwagang dibdib. Isang serye ng mga tunog ng pag-click ang sumunod at patuloy na nagbago ang mga pattern sa dibdib. Sa susunod na segundo, itinapon ang longevity sword at lumipad pabalik sa likuran ni Yan Shangrong. Medyo nagulat si Yan Shangrong, hindi bumukas ang dibdib. Umiling si siya, kailangan din natin ang Green Jade Sword ng panganay na senior brother. Seventh junior brother, napakatalino mo. Ano sa tingin mo ang nasa loob ng dibdib? Hindi ito mabigat, kaya hindi malamang na ginto, pilak, o anumang mabigat na sandata. Sana ay mapa ito ng kayamanan, mapa ng kayamanan upang makahanap ng isang bagay tulad ng mga buto ng white citizen. Naguguluhang nagsalita si Yan Shangrong, ang mga buto ng white citizen ay isang alamat. Totoo ang kayamanan, hindi lang ito natagpuan ng sinuman. Matapos ang 10 taon ng paghuhukay sa palasyo at walang mahanap, halos hindi na posible ang mga buto ng white citizen. Bumantong hininga si Yan Shangrong, sana ay malampasan ng ika-6 na junior sister ang pagkahumaling na ito. Huwag na nating banggitin siya. Marahil ay hindi niya kayang protektahan ang kanyang sarili ngayon. Dahil sa mga pamamaraan ni Master, laban sa kanya ang mga posibilidad. Tumango si Yan Shangrong, tumayo, at tumingin sa labas ng bintana. Wala ang panganay na senior brother sa Painta Mountain, dapat ay nasa God Capital siya. Bahagyang nagulat si siya, ang panganay na senior brother ay laging nag-iisa. Hinahayaan ang kanyang mga subordinate na kumpletuhin ang maraming gawain. Bakit siya personal na pupunta sa isang mapanganib na lugar tulad ng God Capital sa pagkakataong ito? Kalmado si Yan Shangrong, ayaw ko sa paraan ng paggawa ng mga bagay ng panganay na senior brother, kaya pinatay ko si Chin Wena, ngunit ipinaalam ko sa panganay na senior brother at Chin Wena ng maaga. Ang aking espada ay nasa harap mo, kung itutusok mo ang iyong leeg dito, pinipirmahan mo ang iyong sariling kamatayan. Hindi alam ni siya ang sasabihin. Matapos ang malalim na buntong hininga, nagsalita siya, magkaiba ang paninindigan ninyo ng panganay na senior brother, walang tama o mali. Seventh junior brother, lagi kang may magandang pag-unawa sa malaking larawan, sa tingin mo ba tama ang ginawa ng panganay na senior brother? Nag-isip sandali si siya at sumagot, mali ang panganay na senior brother. Nang marinig ito, nagpakita si Yan Shangrong ng nasisiyahang ngiti. Talagang may malalim na pananaw ang 7th junior brother. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga pulutong ng sundalo sa mga kalye ng Anan City. Bawat 3 hanggang 50 sundalo ay pinapagitnaan ng 3 hanggang 5 cultivator na nakabalabal. Itinuro ni Yan Shangrong ang mahabang linya ng mga sundalo at sinabi, "Tama ka, nagpadala ng mga tao si Wei Xian." Tumawa si siya, maaaring hindi sumang-ayon si Wei Xian sa politika sa ilan, ngunit magkakasama pa rin sila sa bagay na ito. Bukod dito, masyadong pangit si Wei Xian. Naguguluhang nagtanong si Yan Shangrong, gagawa ba ng aksyon ang 7th junior brother? Umiling si siya, tulad ng dati, susuriin ko muna ang sitwasyon at magpapasya kung kinakailangan. Hindi ba mas gusto rin ng 2nd senior brother ang paraang ito? Talagang kilala ako ng mabuti ng 7th junior brother, sumang-ayon si Yan Shangrong. Kung gayon, pupunta ako sa God Capital. Itinaas ni Yan Shangrong ang kilay nang marinig ito. Ipadala mo sa kanya ang isang mensahe para sa akin. Ayaw kong makisali sa kanyang mga gawain, ngunit mas mabuting huwag siyang makialam sa akin. Ihahatid ko ang mensahe para sa iyo. Sagot ni siya, na nag-aalok ng pagyuko ng kanyang kamay bago naglaho mula sa tavern.
Sa isang kisap mata, sinulyapan ni Yan Shangrong ang mga bangkay na nakakalat ng padalos-dalos, na bumubulong sa kanyang sarili. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi sinasadyang pagpatay sa inyo. Hayaang bayaran ang mga utang kung saan nararapat. Sa sinabi nito, humakbang siya, at gumuho ang buong tavern. Samantala, sa isang lumilipad na karwahe, lumapit ang isang subordinate mula sa Darknet. Master, ilang sandali lang ang nakalipas, nakita namin ang Sword Demon Senior na papunta sa Golden Court Mountain. Ikanaway ni siya ang kanyang feather fan, hindi na kailangang mag-alala, alam ni Second Senior Brother ang kanyang ginagawa. May balita ba mula sa mga Sword Saint ng Cloud Sky at Louis Hang, Master? Tahimik si Sword Saint Louis Hang, mag-uulat kami ng anumang paggalaw kaagad. Naniniwala ako na magiging interesado si Second Senior Brother sa ganoong kalaban, sabi ni siya habang nagbibigay siya ng mga utos na magtungo sa God Capital. Master, binabantayan ang God Capital ng mga tropa ng imperyo, hindi pinapayagan ng mga ordinaryong lumilipad na karwahe. Nag-aalala ako na mapapasubo tayo sa problema. May kumpiyansa na ngumisisi siya, huwag kayong mag-alala, may token ako ng prinsipe na nagbibigay sa atin ng walang hadlang na daan. Master, umalis na tayo. Samantala, sa loob ng Evil Sky Pavilion, sinulyapan ni Lasho ang kanyang interface ng sistema. Mayroon siyang 8,962 merit points, kulang pa ng higit sa 3,000 para mabili ang Hexagram Separation at Convergence Avatar. Mayroon siyang ilusyon na ngayon ang maswerteng oras para subukan ang lottery. Matapos ang ilang pag-aatubili, nagpasya siya, subukan natin ang aking swerte. Gayunpaman, 3 magkakasunod na, salamat sa iyong pakikilahok, na mensahe ang walang awang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ngayon ay ganap na gising, napansin niya na ang kanyang kasalukuyang luck points ay umabot sa 8. Ayon sa pattern na ito, maraming luck points ang naghihintay na maipan. Huwag na lang, hindi ko nasusubukan ang lottery. Hindi rin madali ang pinagdadaanan ni Ming Shirin, ang merit points na kinita niya mula sa pagdidisiplina kay Old Eighth ay halos agad na nagastos. Sa sandaling iyon, nagmamadaling tumakbo sina Duan Mushi at 2 pa mula sa labas ng Evil Sky Pavilion. Nang makita ang kanilang nagmamadaling hitsura, kalmadong nagtanong si Lasho, anong problema? Mabilis na sumagot si Little Yuaner, nakatanggap kami ng lumilipad na liham mula kay Jiang Yichen. Sabi niya nagpadala si Wei Xian ng humigit kumulang 3,000 tropa at nakalagpas na sila sa Yandanen. Malamig na sabi ni Duan Mushi, talagang hindi alam ni Wei Xian ang mabuti para sa kanya. Ang hindi pag-amin ng pagkakasala ay isang bagay, ngunit ang paglakas loob na magpadala ng mga tropa, Master, humihiling ako na bumaba sa bundok at puksain sila. Idinagdag din ni Xiaoyu at Little Yuaner ang kanilang mga boses sa kahilingan. Umiling si Lasho matapos marinig ito, kung naglakas loob si Wei Xian na magpadala ng napakaraming tao sa Golden Court Mountain, dapat ay handa siyang mabuti. Medyo naguluhan si Little Yuaner, Master, mas malakas ba si Wei Xian kaysa sa mga eksperto mula sa 10 dakilang sekta? Ipinaliwanag ni Lasho, hindi ito tungkol sa kung gaano kalakas ang mga taong ito. Kahit na magpadala sila ng 10,000 tropa, hindi ako mag-aalala. Naghinala si Xiaoyu, kung gayon, Master, ibig mong sabihin, maaaring hindi lalaban ang mga taong ito. Tumango si Duan Mushi, posible nga iyon. Habang nag-uusap sila, pumasok ang isang babaeng cultivator, Master, bumalik na si Mr. Fourth, hindi nagtagal, nagmadaling lumapit si Ming Shirin, Master, nagpunta ako sa Tiger Ridge Gang at dinisiplina ang mga disipulo doon. Nakilala ko rin si Old Seventh sa Tiger Ridge Gang. Sumang-ayon siyang buksan ang kahon at babalikan ko ito sa loob ng 7 araw. Dapat ko bang isama si Old Eighth sa susunod? Umiling si Lasho matapos marinig ito, malapit sina Old Seventh at Old Eighth. Kung huhulihin natin si Old Eighth, mawawalan tayo ng lead kay Old Seventh. Tuso si Old Seventh, bantayan natin siya sa ngayon. Nang marinig ito, magalang na yumuko si Ming Shirin, talagang matalino ang master.
Pagkatapos ay binigyan siya ni Lasho ng mabilis na tingin, nagkita ba kayo ng harapan ni Old Seventh? Tumango si Ming Shirin, napakatuso ni Old Seventh, hindi ako lubos na nakakasiguro kung ano ang habol niya. Bagaman hindi siya miyembro ng Evil Sky Pavilion, junior brother ko pa rin siya. Ginamit na niya ang peacock feather at ngayon ang kahon ay kulang na lamang sa mga sandata ng panganay na senior brother at ikalawang senior brother. Sa mga kakayahan ni Old Seventh, hindi iyon magiging problema.